Pumasok sila sa Senado na iniisip nilang maliligtas na nila ang Republikang Romano, ngunit sa halip ay nagsimula sila ng isang kakilakilabot na digmaang sibil na tuluyang nagwasak dito. Isa itong planadong pag-atake sa maliwanag na liwanag ng araw sa pinakasentro mismo ng Roma. Dahil doon, ang mga pangalang Brutus at Cassius ay habang panahong natatak sa kasaysayan bilang halimbawa kung paano ang pagpatay sa isang makapangyarihang pinuno ay pwedeng mauwi sa nakapangingilabot na kabiguan. Sina Marcus Junius Brutus at Gaius Cassius Longinus ay hindi basta kung sino-sino lamang. Mahalagang mga senador sila, matatandang may karanasan na mahusay na nakakaalam sa mga batas ng Roma at nauunawaan na ang kanilang mga hakbang ay magkakaroon ng napakalaking bunga. Si Brutus ay mula sa isang tanyag na angkan. Isa sa kanyang mga ninuno ang nagpalayas sa matatandang Haring Etruscan mula sa Roma. Dahil doon, ang mismong pangalan niya ay nagsisilbi ng babala sa sinumang magtatangkang mamuno ng nag-iisa, gaya ng isang hari. Si Cassius ay isang matalinong general at politiko. Nasaksihan na niya noon ang mga digmaang sibil at alam niya ang mga panganib nito. Ngunit hindi rin siya nagtitiwala sa sinumang nag-iipon ng kapangyarihan sa sarili. Para sa kanya, ang panoorin ng isang tao na patuloy na lumalakas ay isang banta para sa buong Roma. Nang hiranging diktador habang buhay si Julius Caesar, tumatanggap ng labis-labis na parangal at maging ang kanyang mukha ay inilagay sa mga barya. Nakita yon ni Brutus at Cassius bilang isang malinaw na hudyat ng panganib. Ang pinakamapelikulang bahagi ay malapit ang ugnayan ni Caesar at Brutus. Ang ina ni Brutus ay isang babaeng malalim ang koneksyon kay Caesar. Noong nakaraan, nakipaglaban pa nga si Brutus laban kay Caesar kasama ng General Pompey. Gayunman, pinatawad siya ni Caesar at tinrato ng may malaking paggalang. Binigyan siya ng mahahalagang posisyon at maluwag na tinanggap sa kanyang bilog ng mga kaibigan. Napakamahal ni Caesar si Brutus at ang magpatawad sa ganoong paraan ay isang bagay na bihirang-bihira sa Roma. Isang lungsod na puno ng paghihiganti. Tensyonado ang atmosfera sa Roma bago pa man ang pagpaslang noong buwan ng Marso, taong 44 bago isilang si Kristo. Katatapos lamang manalo ni Caesar sa isang digmaang sibil at pinatatawad niya ang kanyang mga kaaway sa pagtatangkang magdala ng kapayapaan. Para sa ilan, siya ang bayaning nag-aayos sa Roma. Para naman sa iba, sinisira niya ang dating paraan ng pamumuno, ang republika. Sa isang pista, iniaalok ni Mark Antony kay Caesar ang isang koronang maharlika at tumanggi siya. Ngunit nanatiling nakabitin ang tanong, tumanggi ba siya dahil totoong ayaw niyang maging hari o palabas lamang ang lahat? Nanatili ang isang katotohanan. Napakarami ng kapangyarihan ni Caesar at unti-unti nang nanghihina ang Senado. Sa ganitong kalagayan, nagsimulang mabuo ang plano upang patayin siya. Nagdaos sila ng mga lihim na pagpupulong at pinili ang perpektong lugar, ang Senado, ang pinakadakilang sagisag ng kapangyarihan ng Roma. Si Cassius, na mas praktikal sa kanilang dalawa, ay naniniwalang dapat patayin din nila si Mark Antony upang lipulin ang problema hanggang sa pinakaugat. Ngunit hindi sumang-ayon si Brutus. Naniniwala siya na ang gawa nila ay dapat kumatawan sa katarungan, hindi sa pagpatay ng maramihan. Ang pagkakaibang iyon sa pananaw ang magiging napakahalaga sa lahat ng susunod na mangyayari. Sa wakas, dumating ang araw. Halos hindi pumunta si Caesar sa Senado, ngunit napahinuhod siyang dumalo. Pagkaupo niya, pinaligiran siya ng isang pangkat ng mga senador na kunwari may hinihiling na pabor. Hinila ng isa sa kanila ang kanyang toga at lumitaw ang mga patalim. Maraming saksak ang inabot niya mula sa mga lalaking ilang oras lang. Ang nakalilipas ay magalang pa siyang binabati. Ang pag-atake ay hindi lamang mula sa mga kaaway, kundi pati na rin mula sa mga kaibigan at mga taong pinalaki niya at pinangalagaan. Bumulagta si Caesar na wala ng buhay malapit sa estatwa ni Pompey, ang mismong kaaway na tinalo na niya noon. Sinasabing nang makita niya si Brutus na napakabait ang trato niya rito,
Nakasama sa mga salarin na bigla ng husto si Cesar. Ang tanyag na linyang, "Eto, brute," ay pinanghabang buhay ni William Shakespeare. Malamang na hindi ito talaga nasabi ni Cesar, ngunit perpektong ipinahahayag ng katagang iyon ang kirot ng pagtatraidor ng isang taong lubos mong pinagkakatiwalaan. Patay na si Cesar, kaya ano na ang susunod? Inakala nilang lahat ay magsasaya sa pagkamatay ng malupit na pinuno. Sa halip, isang napakalaking kawalan ang sumunod. Hindi na ayos ng pagpatay kay Cesar ang Roma. Wala silang anumang plano para sa susunod na araw. Sino na ngayon ang mamumuno? Sa libing, napatunayang napakatuso ni Mark Antony. Binasa niya ang testamento ni Cesar na pumapabor sa mga tao at pinaalala sa kanila kung paano pinatawad ni Cesar ang kanyang mga kaaway. Sa pamamagitan yon, naipihit niya ang opinyon ng madla laban sa mga salarin. Bumalong ang galit sa mga lansangan at napagtanto ng mga tagapagpalaya na nawala na ang suporta ng taumbayan. Napilitan sina Brutus at Cassius na tumakas mula sa Roma at magtatag ng sariling hukbo. Ngunit sa labanan sa Philippi, natalo sila ng mga puwersa ni na Mark Antony, Octavian at Lepidus. Wala nang matatakbuhan. Kapwa nila pinili ang kitilin ang sariling buhay. Sa huli, si Octavian ang naging kauna-unahang emperador ng Roma. Ang malaking pagkakamali ni Brutus ay ang paniwalang sapat na ang simpleng pagpatay sa malupit na pinuno para malutas ang lahat. Nabigo siyang makita kung gaano kamahal ng mga tao si Cesar at maliitin ang katusuhan ng mga politikong gaya ni Mark Antony. Sa praktika, ang pagpaslang ang siyang bumilis na nagpaganap sa mismong bagay na nais sana nilang pigilan, ang wakas ng republika at ang simula ng isang imperyo na isinilang mula sa isang napakalaking kilos ng pagtataksil. Para sa ilang tao, sina Brutus at Cassius ang huling tagapagtanggol ng kalayaan at ng Republikang Romano. Ngunit para sa mga tagapagmana at taga-suporta ni Cesar, habang panahon silang maaalala sa kasaysayan bilang mga may akda ng isa sa pinakadakilang pagtataksil sa lahat ng panahon.